Dahil nga nalaman ni Tiang Susan ang lahat-lahat, ay sinubukan ngang alokin nitong si Mrs. Dubois, itong si Tiang Susan kung saan 1,000,000 kapalit ng pananahimik niya. Nakipag-deal siya, subalit frank lang palang lahat dahil hindi pa pipigil itong si Tiang Susan at agad na nga niyang sinabi ang katotohanan dito kay RJ, hindi pwedeng ilihim ang lahat. Ang galit na galit itong si Doc RJ. Subalit, sinumbatan lamang siya nitong matanda at sinabi nito na yon ang katotohanan. At nung una, hindi niya matanggap kung kaya ginagawa niya ang lahat ng paraan para lamang maproteksyonan ang reputasyon ni Zoe dahil mas madaling tanggapin na nakabuntis kay Zoe ay isang doktor na babaero kaysa naman isang kriminal. Siya ba? May ginagawa ba siyang paraan para protektahan si Zoe? Wala na lamang si Doc RJ sapagkat natamaan siya sa sinabi nga nitong si Mrs. Dubois dahil talaga namang reality. Wala nang ginawa itong si Doc RJ para siyang isang tanga na walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanyang anak. Isang araw maggugulat na lamang siya sa balitang malaman ni Tiang Susan. Tiyak na kung hindi nalaman ni Tiang Susan, maaring hanggang ngayon ay wala siyang malay sa mga nangyayari na ang kanyang anak ay tinatakas na pala ngayon itong si Dax. Sa kabilang banda, eto namang si Risa ay gumagawa ng paraan. Binigyan niya ng cellphone itong si Doc Carlos dahil naisip nito na makakatulong si Doc Carlos na makahanap ng paraan kung paano pigilan itong si Zoe dahil nga sumama na nga ito sa kriminal na si Dax. Samantala, ito namang si Annalyn at itong si Doc Lyndon ay sinundan nga ang kanyang kapatid na si Zoe upang pigilan. Hindi maaring matuloy ang plano ni Zoe dahil ano na lang magiging buhay ni Zoe kasama nga itong si Dax. Walang natapos si Dax at mahirap ito makahanap ng trabaho. Ano ang ipapakain niya sa bata at kay Zoe? At alam naman natin na nasanay si Zoe sa buhay na maganda. Paano niya harapin ang panibagong buhay kasama si Dax kung kaya't hindi maaari ang gustong mangyari ni Zoe at nitong si Dax. Naghiwalay silang dalawa ni Lyndon nang sa yun mabilis nilang makita itong si Zoe at itong si Dax. Agad na unay nakakita itong si Doc Lyndon kaya naisip nito tawagan ng mga kapulisan dahil si Dax ang kasama ni Zoe at hinahanap siya ng batas. Ito na lang ang tanging paraan para mas maligtas etong si Zoe at tuluyan ngang mahuli itong si Dax, makalaya itong kanyang kapatid na si Zoe. Dahil hindi madaling hulihin ang isang taong kriminal, mukhang siyang pigilan ni Annalyn dahil nangangamba si Annalyn na baka sa ginagawa ni Doc Lyndon ay baka mapahamak pa ang dinadala nitong si Zoe kung kaya't mas ligtas na walang mga pulis. Ngunit mapanganib itong si Dax kung kaya't nag-insist na nga itong si Doc Lyndon. Maya-maya pa nga ay paalis na nga at nagmamadali na ang dalawang si Zoe at itong si Dax matapos makita itong si Annalyn na sumusunod na nga sa kanila. Mas naging intense na nga ang mga pangyayari dahil dumating ng mga kapulisan at dito nga ay napalibutan na si Dax kung kaya't stress na nga siya at wala na siyang option kundi kunin nga itong si Annalyn bilang hostage. Sumigaw na nga itong si Zoe. Sinabi nito na sumuko na lang sa mga kapulisan baka kung anong mangyari sa kanya. Samantala, mabilis ngang kumalat ang live video kung saan naroon ang hostage taking kasama nga itong si Dax Dakanay. At dito nga ay maisipan na nga ni Doc Carlos na utusan ang kanyang tauhan na tuluyan na nga patayin itong si Dax nang sa ganun ay mawalan na nga sa landas itong si Dax at matapos na nga ang problema nitong si Zoe. Tuluyan na nga kayang mamamaalam itong si Dax o si Zoe ang mapuruhan. Abangan!